i-report naman natin, no? Removal of report ng alleged Romualdez. Meron kasing donasyon na ginawa. Etong si Romualdez sa Harvard. Alam nyo kung magkano? Ayan, no? Reported Romualdez donated $1 million. Wow, sana all. Harvard, Harvard Crimson. Or 2 million to Harvard University. And sa madaling salita, eto daw si Romualdez, merong donasyong ibinigay sa Harvard. For whatever reason, I think ang mali dito, nabalitaan na pinabura, pinadelete. Alam nyo, this is not the first time na nakarinig ako ng ganito. Kasi marami talaga ako nababalitaan na pinipigilang ilabas. Sinusunog na ika nga sa newsroom ng ilang mga media. Paano gagawin yon? Sabi ko naman sa inyo. Sa Pilipinas, money talks. Hindi ko sinasabing lahat ng media ay prostitute, pero marami. Hindi ko rin sinasabi sa inyo ang mga vlogger matitino. Hindi, marami rin bayaran dyan. Yung isa nandun na nagbabakasyon. Nag-aaral na doon sa isang... Pero, ang masama kasi dito, pag naging kagawian na ho ang korupsyon, pati sa media natin, at talagang nababayaran na ito, sino pa magsasabi ng katotohanan? Tama, mali. Isipin nyo, Isipin nyo to. Pinatay yung issue na ito. Naalala nyo, hindi nga lumabas yung issue doon sa Okada. Pinatay yun sa media. Tapos eto na naman, naibalita na nung una, pinatanggal, di umano. Bakit ho ba? Ano ho ba ang problema, Speaker Romualdez? Mahilig ka ba talaga magpatanggal? Pinababango mo ba talaga ang pangalan mong mabantot? Paano na ang press freedom niyan? Di ba? Paano na ho? Ano ka, si Kosing? Ano si Kosing banat ba? Si Kosing yung na-disbar? Ididemanda daw kaming Banateros Brothers dahil in-interview si Bantag. Tapos ang dahilan niya, obstruction of justice. Sabi ko, talagang pinatunayan nito na disipulo siya ni Atty. Libayan. Anong kaanuhan yun? Ano in-obstruct namin dun? In-interview namin siya kaya nakalaya siya? Kaya nyo hindi ba habol? Kaya hindi siya mahuli-huli kasi in-interview namin? Alam nyo ba? It's press freedom. Why press freedom? We belong to the press. Hindi lang po kami social media vlogger. Kami po'y naglalabas sa remate. Naglalabas nga rin po kami sa saksi. Yung dyaryo. Kami po'y mga lehitimong vlogger na naglalabas din sa media. Parte po kami ng media. Press freedom po namin ang magtanong. Pambira naman, no? Gusto mo turuan kita, Kosing, kung anong dapat mong... Wag na. Hindi na kita tuturuan. Paturo ka na lang doon doon sa discipler mo si Atty. Libayan. Kasi parang gano'n na nangyayari ngayon eh. Every time na merong lumalabas na katotohanan, katulad nung kay Bantag, katulad dito, tila gusto ninyong pigilan. Akala ko ba mayroon tayong press freedom? Ano to, martial law? Kosing naman, halika nga, magkape nga tayo. Mag-usap nga tayo ng matino. Ulo sa ulo. Halika nga, mag-usap tayo. Ulo sa ulo. Sige na. May pareho naman tayo ng ulo. Magganunan tayo habang Kintab pa niyan.
Magulo sa ulo tayo. I-connect natin yung ulo natin ng gano'n, no? Tapos magkaroon tayo ng basahan ng utak, gano'n. Alam niyo na dahil lang kung ba't ako nakasombrero. Kasi kung hindi, madidistract kayo. Yung ilaw, lakas-lakas ng ilaw, oh. Baka mamatay yung mga cellphone nyo sa lakas ng ilaw. Di ba? Ay, nako. Sana, ewan ko ba dito kay Romualdez? Ano ba, nagpapatupad ka na ba ng martial law nang hindi namin alam? Anyway, dito na tayo sa malupit nating topic. Okay, pasok. Ito na, pag-usapan na natin. Ito, anong solusyon ni Marcos sa fishing? Pero bumababa naman daw ang ating huling isda. Kaya pinag-iisipan ng Pangulo ang ilang paghihigpit gaya ng pagpapatupad ng fishing ban. Agad umalma ang isang grupo ng maliliit na mangingisda at nakatutok si Ivan Mayrina. Ang Pangulo na nagsabi kumukonti na ang huli ng mga mangingisda. Ayan, kumukonti ang huli ng isda. Anong solusyon ni Marcos? Abangan ninyo. Ha? Tingnan nyo yung si Marcos nyo. Kaya raw pinag-iisipan na ng Pangulo ang pagpapatupad ng ilang paghihigpit para raw mapigil ang overfishing. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba ng mahigit 11% ang fish production ng bansa. Bumaba ang fish production ng bansa. Anong solusyon, Marcos? Sa second quarter ng taong ito, kumpara sa parehong panahon nung nakaraang taon. O ba ang ating nahuhuli ng ating mangingisda dahil hindi na nasira na yung pakiayos lang para maintindihan. Yung mga ibang kung saan pinalalaki mga isda. Kaya yun ang Nasira daw kung saan pinapalaki yung mga isda. Pasensya na po kasi nabubulol si Marcos nyo. Ang dahilan daw kaya kumukonti kasi nasira yung mga kung saan lumalaki yung mga isda. Anong solusyon? Yun ang ating binabalikan at aayusin at babantayan. Kasi yun ang aayusin, babalikan at babantayan. Ano pa? Minsan kailangan wag uubusin yung isda. Yun. Kailangan wag uubusin yung isda. Para sa next season meron pa. At yun ang mga tinitignan natin ngayon. At yun ang solusyon niya, wag uubusin yung mga isda. Sabi dito parang si Vlogger 30 yan Parang si Vlogger, wag niyo nang parang si Vlogger 30 yan nabubulol ya. May mga lugar na hindi dapat gawing palaisdaan dahil ito nga ay para sa breeding, para dumami ang population ng mga isda. Tingin ng grupong Palakaya fishing ban ang naisip patupad ng Pangulo. Bagay na posibleng makaapekto lang daw sa maliliit na mangingisda. Yan, ito na problema dyan. Hihigpitan ang paghuhuli ng isda. Babawasan. Kumbaga, yung ginawa nila sa palay, sa bigas, binigyan nila ng ceiling yung presyo. Ito naman, babawalan sila na may limit lang ang pwede nilang hulihing isda. Okay? Ito problema dyan. Ang naapektuhan lang daw yung maliliit na isda. Sila ang nahuhuli, maliliit na isda, maliliit na mangingisda, sila ang nahuhuli, pero yung malalaking mangingisda ay hindi naman nahuhuli. Yaan po ang problema, isa sa malaking problema ng bansang ito. Double standard. Magpapatupad ng batas ang tatamaan yung maliliit. Antay-puri ang batas mo, Marcos. Hindi. Di ba? Sino tatamaan dyan? Pag kayo naging double standard, kawawa yung maliliit na, na mga mangingisda. Aawatin nyo, pero yung iba hindi nyo inaawat. So, nauubos yung isda, ang nakikinabang, yung mga malalaking mangingisda. Hindi, ayaw kong tawagin tong anti-poor, pero kayo kayong humusga o kayong magbigay ng pangalan kung ano yung klase yan. Di ba? Dapat ang solusyon ni Marcos dito, palakasin yung ating ahensya
ng agrikultura kasi sasabihin niya dito, parte ito ng agrikultura. Parehas yan. Ako, solusyon ko dyan, palakasin yung mga magsasaka natin. Bigyan sila ng suporta. Same thing sa mangingisda natin. Huwag mong awatin yung paghuli ng isda. Unless yung mga hinuhuli yung mga maliliit pa, wag ganon. Dapat kasi lumaki pa muna yan. Pero kung aawatin mo yung bilang lang, abay mali pong paraan yun. Dapat yan, ang solusyon dyan, yung mga mangingisda ay suportahan. Same thing, suportahan yung mga magsasaka. Para mas maraming mangingisda, mas maraming magtatayo, mas maraming mag-aalaga, mas maraming gagawa ng paraan para lumago yung ating industriya dyan sa pangingisda. Hindi awatin. Yan, yan ang nakikitang ang aking solusyon. At alam ko ang mga sasabihin ng mga bashers. Alam ko na naman. Mababasa ko na naman sa replay yan. Ikaw na, Presidente. Boy, ikaw na, Presidente. Ganun magsalita yung mga bashers eh. Parang tambay sa kanto. Boy, ikaw na, Presidente. Ikaw, vlogger. Ikaw na, Presidente. Payag ako. Gusto mo, palitan ko yan. Joke lang po. Joke lang po, ha. Pero kasi yung mga patakaran ni Marcos, lagi ang tinatamaan yung mga maliliit. Yung mga nangangapital, yung mga malalaki, katulad yan sa price ceiling na ginawa nila sa bigas, ang tinamaan. Yung mga nagbebenta sa palengke, eto ang tatamaan yung maliliit na mga isda. Mali ang solusyon. Maling-mali ang solusyon dito ni Marcos nyo. Sila lang daw kasi ang nauhuli at pinagmumulta at hindi ang malalaking commercial fishing vessel. Dapat din daw itigil ang mga reclamation at conversion na malaki rin ang epekto sa supply ng isda. Sabi naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, bilyong pisong nawawala sa illegal, unreported at unregulated fishing. Kailangan daw ng regulasyon dahil hindi naman unli ang ating mga yamang dagat. May tinatawag din tayong unregulated fishing. Ibig sabihin, uri ito ng pangingisda na kung saan walang regulasyon, walang kontrol. So, hindi ito maganda para sa ating karagatan dahil kailangan maging sustainable ang paggamit natin ng ating likas na yaman. Bukod naman sa posibleng fishing ban, sabi rin ng Pangulo, pinag-aaralan din ang pagtatayo ng mga cold storage o imbaka ng mga isda para hindi mabulok ang mga huli at mga processing facility. Yung cold storage na yan, lagi ko lang naririnig yan. Cold storage ng bigas, cold storage ng sibuyas, cold storage na naman ng isda. Wala namang nangyayari. Sa totoo lang, meron ba silang nagawang cold storage? Ang meron ng mga cold storage yung mga malalaki. Yung mga middleman sa bigas, mga smuggler ng sibuyas, and the likes po. Wala naman. May naitulong na ba ang gobyerno para dyan sa panayang banggit nila dyan sa cold storage na yan? Wala naman eh. Puro lang yan announcement sila dyan sa media. Para rito, para sa GMA Integrated News. Performance will start momentarily.